Gandang gabi po sa inyong lahat, panibagong gabi at panibagong vlog na naman po. At papunta na naman po ulit tayo sa ating pong mga kaibigan na duwende sa kanila pong punso. Ito na naman po tayo, kagaya po kagabi ay binabaybay na naman po natin ang daan na masukal. At muntik pa po tayong hindi matuloy dahil kanina po ay malakas ang ulan, pero pinila din naman po agad. Ito po yata yung pangalawang ulan sa loob ng taon na to, dahil tag-araw nga po ngayon at bihira lang po umulan dito sa probinsya namin. At kakamustahin po natin ang ating pong mga kaibigan na duwende. At kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo ay tuloy-tuloy na po tayong magbablog at makakaasa po kayo sa pang-araw-araw po natin na mga upload, kagaya po ng mga vlog po natin dito at mga eksplorasyon. Kaya po sana mga tol ay samahan nyo po ako sa aking pong mga ginagawa na mga video. At tatanungin po natin ang ating pong mga kaibigan na mga duwende tungkol po sa mga kung ano-ano pong tanong, kagaya na lamang po mga tol. Ayan mga tol, nahinto po tayo sa pagsasalita dahil may mga nararamdaman po tayo na entity dito po sa lugar, pero wag na lamang po natin itong pansinin. At yun nga po yung balik po tayo sa sinasabi ko kanina. Marami pong nagsasabi at mga bali-balita na hindi na daw po makakalaya ang dating presidente na dinala po sa Netherlands. At kaya po tatanungin po natin sa ating pong kaibigan kung totoo nga po ba ito. At ito naman po ay siguro ay kanila pong alam kung totoo nga po ba na hindi na makakalaya o makakalaya pa, kung ano po ang kanila pong isasagot tungkol po dito. At may nagsabi pa nga po na vlogger na handa daw po siyang ipaputol ang kamay at paa niya kung sakali daw po na makalaya pa daw po ang ating dating presidente. Kaya tatanungin po natin ito lahat sa ating pong kaibigan. At si Ma'am Evelyn Ligaspi po, pinapatanong po niya matagal na kung makapag-asawa pa daw po siya. Kasama na din po natin ito sa tatanungin natin. So ayun mga tol, binabaybay ko po ang masukal na daan ngayon. At sana po ay maging safe tayo, dahil hindi po tayo sigurado kung makakauwi pa po ba tayo ng ligtas, dahil ang kalaban po natin dito ay mga ahas. So mga tol, no, pasensya na po, napahaba po yung salita ko, hindi na po natin patatagalin to at malapit na din po tayo sa punso nila. Tara na po. So ayan po mga tol, dating gawi at binabaybay na naman po natin yung masukal na daan. Sana po mga tol, no, samahan nyo po ako hanggang sa dulo ng video ito, dahil marami po tayong mga itatanong at para po malinawan tayo sa mga kasagutan na magmumula po sa kanila. Ayan mga tol, sobrang creepy po ng place na to. Gaya po nung nakaraan, napakasukal na po talaga, ano mga tol. Ayan na po mga tol, malapit na po tayo sa punso po ng atin pong mga kaibigan. At binabaybay na naman po natin ang masukal na daan. Buti na lang talaga mga tol ay timila ang ulan at nakapunta po tayo ulit ngayon dito. Ay mga sagingan to mga tol. Doon naman sa kabilang area na yon, mga damuhan din pala yon mga tol. Sana po ay maging safe tayo sa gabing ito. At meron naman na po tayong mga protection prayer na mga sinabi po kanina. Sa isip-isip na lang po natin at hindi na po natin binigkas. Grabe mga tol, no? Sobrang sukal po. Sana kada daan natin dito mamatay po yung mga damo na to, para makikita po natin ng malinis yung daan. Bari apo puwera bati po. Dito pag nadulas lang yung paa mo, pwede kang maputikan. At dito yung bagsak mo. Kala ko dito na yung tulay mga tol, sa kabila pa pala. Eto na tayo mga tol. Maririnig ko na naman po yung boses po ng ating kaibigan na si kaibigan dyan. Eto, dito na yan mga tol.
Kabila mga tol. Ang kape ng mga talahib mga tol. Eto, dito na. Ayun, nagsasalita si kaibigan dyan. Opo, kaibigan dyan, maraming salamat po. Ang sabi po mga tol ni kaibigan dyan, natawa po siya at ang sabi po niya ay, sabi na nga daw po ba niya ay darating daw po ulit ako dahil malayo pa lamang daw po ako, ay nararamdaman na daw po niya napaparating ako. Yun po ang sabi niya. Talaga po ba kaibigan? Tunay nga po kaibigan na talaga pong magagaling po kayo. At alam nyo na po agad na malayo pa lang ako ay papunta po ako dito. Magandang gabi nga po pala kaibigan, at kanina po ay umuulan-ulan pa at pasensya na po kayo kung kayo po ay akin pong naistorbo ngayon. Ayan mga tol, ang sabi po ni kaibigan dyan ay wala daw pong problema. Ang sabi po niya, di ba marami kang itatanong kaya pumunta ka, yun po ang sabi niya. Opo kaibigan, hindi naman po masyadong marami, pero hindi ko po kayo masyadong bibigyan ng maraming katanungan dahil alam ko naman po na napapagod din po kayo. At ako po ay lubos na gumagalang po sa inyo. Ayan po mga tol, sabi po ni kaibigan dyan ay wala daw pong problema, basta daw po sa abot ng kanila pong masasagot ang tanong ko ay sasagutin daw po nila. Yun po ang sabi ni kaibigan. Sige po kaibigan dyan, pwede na po ba akong tumuloy dyan? Ayan po mga tol, ang sabi po ni kaibigan ay tumuloy na daw po ako. Oo nga po pala kaibigan dyan, ang sabi nyo po nung nag-usap po tayo off cam kagabi ay wag na po ako magdala ng pasalubong, kaya wala po akong dala. Ang sabi nyo po ay next na pupunta po ako, sa next day ay magmumukbang po tayo dyan sa inyo pong punso. Yun po ang sabi nyo. Ang sabi po mga tol ni kaibigan dyan ay yun daw po ang gusto niya. Nakita daw po niya ako na kumakain dito sa punso para daw po sabayan daw po nila akong kumain sa loob ng punso nila, at may mga stock pa naman daw po sila na pagkain sa loob ng punso. Salamat po kaibigan dyan, kaya po pala sobrang nilakihan nyo na po yung punso nyo at nakarecover na din po ito mula po nung sinira po ng kaibigan ng mangkukulam na kumuha po sa inyo noon, kung inyo pong maalala last year. Ayun mga tol, ang sabi po ni kaibigan dyan ay oo nga daw po, mahirap daw po kasi pagka daw po maliit yung punso at nababasa daw po hanggang ilalim. Yun po ang sabi niya. At naalala nga daw po niya nung last year yung mga misyon, talaga daw pong hindi daw po ako bimitaw at nagtagumpay daw po ako. Marapat lamang daw po na ako ay pasalamatan at bigyan ng mga gantimpala. Yun po ang sabi niya. Hindi ko naman po hinahangad kaibigan yung mga gantimpala na sinasabi nyo. Kaya nga po yung sinasabi nyong gold na ibibigay nyo po sa akin ay hindi ko na po in-interest na hukayin, dahil hindi naman po yun ang material na bagay na kailangan ko talaga. At kung ano po talaga kaibigan, pagkakaibigan at masaya po ako na nakakausap kayo, yun po yung para sa akin. Ayan po mga tol, ang sabi po ni kaibigan dyan, alam naman daw po niya na hindi daw po ako naghahangad ng mga material na bagay. Kasi kung naghahangad daw po ako ng material na bagay, nung nawala daw po sila sa loob ng 1 taon, tinuloy-tuloy ko daw po sana yung pagbablog at para kimita daw po ako ng malaking pera. Yun po ang sabi niya, pero hindi ko daw po ginawa yun. At talagang hinintay ko daw po sila na bumalik. Yun po ang sabi niya. Opo kaibigan, okay lang naman po. Siguro ngayon kaibigan, kung nagtuloy-tuloy ako nag-vlog sa 1 taon na hindi ako nag-upload, siguro baka 1 million subscribers na ako at malaki na rin yung ipon ko. Pero sabi ko nga sa'yo kaibigan, hindi ko naman hinahangad yung material na bagay, at alam ko naman na darating din yung time na sasang-ayon din sa atin yung panahon o tadhana. Ang sabi po ni kaibigan,
ang mabubuti daw po talaga ay ginagantimpalaan. Yun po ang sabi niya, mga tol. Kaibigan, maiba po pala ako. Andito na rin lamang po ako at kausap ko kayo dahil nandito na rin po ako. Pwede po ba ako magtanong sa inyo ng ilang pong katanungan? Ang sabi po ni kaibigan dyan, mga tol, ay sige daw po, magtanong ako kung ano daw po ang gusto kong itanong at sasagutin daw po nila kung alam daw po niya ito sa abot ng kanya makakaya. Yun po ang sabi ni kaibigan natin. Kaibigan, tungkol po ito sana sa sa mga ngayon, mga kumakalat na balita ngayon sa social media. Kasi po kaibigan, medyo magulo po yung Pilipinas ngayon. Tatanungin ko po sana sa inyo, kaibigan, kung yung dating presidente po kasi kaibigan namin ay dinala po sa Netherlands, inaresto po dahil sa sala daw po na na tungkol po sa war on drugs. Siya po ay lumaban sa mga nagdodroga at ayun po, kaya po siya na-aresto dahil sa dami po ng ipinataw sa kanya na parusa tungkol po sa paglaban po sa drugs po na ito. Ang sabi po ng ating pong kaibigan na si kaibigan dyan, mga tol, ay ano daw po ba ang gusto kong malaman tungkol sa kanya. Yun po ang sabi niya. Kaibigan, ang gusto ko lamang pong malaman tungkol sa kanya ay makakalaya pa po ba siya o hindi na sa pagkakakulong po sa Netherlands. Kasi sabi po ng iba po na mga vlogger at mga nagkakalat ng mga video na hindi na daw po makakalaya ang dating Pangulo, at kung sakali man daw po na ito ay makalaya ay ipapaputol daw po nila ang kanilang pong paa at kamay dahil ito daw po ay malabo pa daw pong mangyari sa sabaw ng puset na makalaya po ang dating presidente noon. Ayan po mga tol, prangkahan na po agad yung sagot ng ating kaibigan na kaibigan po natin si kaibigan dyan. Ang sabi po niya ay makakalaya daw po ang dati daw pong presidente. Hindi daw po siya maaari magkamali. Pero kaibigan, kailan naman po at papaano siya makakalaya? Ang sabi po mga tol ni kaibigan dyan, ito daw po ay mangyayari sa takdang oras at sa tamang panahon. Huwag lamang daw po mag-aapura dahil ang lahat daw po ng bagay ay nasa tamang panahon at nasa tamang oras. Ngayon po ay malinaw na po sa akin at sa kanila po mga nanonood dito sa bidyong ito na makakalaya pa nga po pala ang ating pong presidente. Kaibigan ko pong dyan, meron pa po sana akong isang katanungan sa iyo. Tatanong ko lang po sana kaibigan. Pinatatanong po kasi ng solid po na nanonood sa atin. Nabiyuda na daw po kasi siya, si Ma'am Evelyn Legaspi. Pinatatanong po niya kung makakapag-asawa pa daw po ba siya. Yun po ang pinatatanong niya. Ayan po, Ma'am Evelyn Legaspi, ang sabi po ni kaibigan dyan ay mangyayari daw po ito kung gugustuhin nyo daw po. Basta pumili lamang daw po kayo ng tamang tao. At wag daw po kayong mag-aapura dahil may tamang panahon pa daw po para dito. Yun po ang sabi niya. Siguro ma'am, ang ibig niyang sabihin sa madaling salita ay kilalanin muna. Ang opportunity naman po kasi, di ba ma'am, ay dumadating naman po yan. May nakikilala tayo. Pero wag ka daw po mag-aapura at kilalanin daw po muna. Yun po ang sabi niya. At siguro naman po kung ikakatwiran nyo maedad na kayo ay wala po yan sa edad-edad o sa madam, sa sabi nga sa kasabihan ma'am, no, age doesn't matter. At may darating talaga na para sa'yo talaga ma'am. Ayun, yun yung ibig sabihin ng ating kaibigan in short. Kaibigan, maraming salamat po sa inyo pong kasagutan dito.